MSME stands for Micro, Small, and Medium Enterprise. Oh. Pero yung Mr. MSME, medyo bago sa akin yun. No? I wasn't even aware na yung iba tinatawag na Mr. MSME. I don't even know where it started. But siguro dahil I always talk about MSME and I express how passionate I am and helpful sa mga MSMEs, parang kinoin na lang yung term na yun na Mr. MSME. But I mean, I welcome it kasi sige, embrace the role kasi that's really what I wanted to happen, na matulungan yung mga MSMEs natin sa Pinas. Saan po nanggagaling yung passion nyo to help business owners, mga maliliit na entrepreneurs na maging successful po sa kanilang mga negosyo? I've always been aware kasi na backbone ng Philippine economy ang MSMEs. Lalo na actually yung M sa MSME, yung micro-entrepreneurs. Di ba tayo, humihiling nating rumakit, sideline dito or side hustle. Basta pagkakitaan. At isipin mo, lahat ng mga Pilipino gusto ng pagkakitaan. Pag lahat tayo nagsipag na ganon, it's part of nation building. So kung lahat tayo kumikita, umaangat ang ekonomiya natin. So kaya ako passionate doon kasi lalong nagsashine yung kasipagan ng Pinoy. Yung diskarte natin, yung katatagan natin, resilience natin. Kahit paano mangyari. Pandemic yan or gera or whatever, game tayo. And that's one thing na alam na natin, may expect natin sa mga Pilipino. Talagang yung resilience at saka yung talagang perseverance, diba? Sometimes it's just an opportunity na kailangan ng Pinoy para talagang mag-excel. And it's great to know na isa ka dun sa mga talagang passionate to help. Pero how did you first how did you first do it? Yung start mo sa corporate? Saan ba nagsimula yung diskarte natin, sir? 20 years na po kayong expert sa so ilang digital taon ka nun? 5 ka nag-start? Ano ka ba? 15 nag-start. 10 siya nag-start kasi 30 na siya. 30 na. Tama, kaka-30 lang. Nagkakabukuhan ng edad. No? Kasi pag inisip ko nga rin, 20 years. Parang 20 years na rin siya sa showbiz. Hindi ba? 10 pa lang. 10 pa yan. Ano ba nag-start yun? Wow, blast from the past, no? Kasi ang talagang first corporate experience ko, I worked for the very first internet service provider sa Philippines. Wow. Ang tawag doon, MOSCOM, MOSCOM, or Mosaic Communications. Yung nasa isip ko, ISP Bonanza. Pero sikat din yan. Pero medyo ano na yun? Dial-up binibenta nun, 56 kbps. Ganyan mas na. nauna pa yung sayo. Ano na? Mas nauna pa yung what you're saying, yung Oo. Yun ang unang ISP sa Pinas. Ano yun, sir? 2004? Ako elementary ako niya. Ay, ako rin. Tapos ito, ang boss ko doon, yung father of Philippine Internet, si Dr. William Torres. Wow. Tapos 21, 22 ako noon. Tapos ang boss ko, doctorate ng computer science. Parang ako, hala. Kaya talagang fresh grad ka nun. Halos fresh grad. Parang 6 months pa lang ako nakagrad. Kasi may una akong work 6 months. Tapos hindi yun masyadong corporate. Kasi alam mo naman tayo, pag gumraduate tayo, kahit ano muna sige lang. Kailangan kumita. Excited na may sweldo. So after 6 months, nakakuha ako ng corporate job na sinuwerte ako dahil ang unang boss ko, si Doc T. Si Dr. William Torres. Tapos sobrang dami ko natutunan sa taong yun. So, pero ang tinding training. Kasi isipin mo, doctorate, tas father of Philippine Internet. You could just, tas ikaw, 22 years old ka lang. Biglang can you make a business case for that? Huh? Launch mo nga tong product na to. Yung una ko ni-launch doon, video streaming. And that's yung first ever webcasted or live stream na Ateneo graduation ceremony. Ako yun, ginawa ko yun. With Moscom. Hindi pa uso kasi YouTube niyan. Wala pa. Kahon-kahon pa yung mga video niyan. Nabalita pa yon kasi yung valedictorian nung time na yun sa Ateneo, yung mom niya, OFW. Tapos dahil sa webcasted graduation ceremony, napanood niya, umiiyak siya doon sa webcast, tapos valedictorian yung anak niya. So nabalita yun. Tapos parang, ano yun? Sinong gumawa nun? First time po yan in the Philippines nangyari. Yes. And for those watching, yung mga Gen Z, ito yung talagang internet na ang tagal ng, bawal mo i-akit yung phone, di ba? Yes. Tsaka yung tutunog pa. Tutunog pa. Kaya mo gamitin yung phone kapag halimbawa. Tapos pag bumili ka per hour, 20 hours yung imagine this
56 kbps. Grabe. Tapos 2,000 pesos ang presyo Oo. per month. 56. Ngayon 10,000 Mbps na, di ba? 56. At saka alam nyo po ba, bago kayo makakonect sa internet dati, kailangan may card po kayo May kasi card, nandun yung sinascratch password. yun eh. I-scratch nyo yung ganyan. Yeah. Tapos na kalagitnaan ng Friendster mo, maubos yung hours mo. Oo. Grabe. Tapos pag kumonek kami, maririnig kang tunog. Oo. At saka ano yun eh, di ba LAN? Yes. Kailangan, wala pang wifi nung mga panahon Wala yun. pa. What was the first, ano ba yung unang ginagawa natin? MIRC, gano'n? Yan, Mga chat. ICQ. Yahoo ICQ. Messenger. Nagkakaalaman mga edad natin, no? Natuwa naman ang mga tita-tito. That was 22 years ago. Imagine. Grabe. 2000. Nagsimula siya sa 2000 ano yun ulit, sir? technology 2004. business. 2004. So 22 Tas years. after nun, yung mas tumindi na kasi maganda yung back-to-back na yun kasi parang ang start talaga, una, syempre na-expose ako to someone like Doc T or Dr. William Torre. So, grabe, parang inabsorb ko lahat. Kaya ang swerte ko nagkaroon akong ganong mentor. Tapos nasundan pa na napunta ako sa Mm-mm. So, nung nagpunta ako sa na-expose lalo ulit ako. Yung nun, ano yun strong number 2 challenger, di ba? And look at where they are now, di ba? So, talagang kinalaban nila yung incumbent nun. So, lahat ng innovation ginagawa nila to get more customers. So, dun kasagsagan nun, nag-join ako ng and ang daming firsts doon sa nun, yung web. Web ay ang tawag nun, parang CCTV camera. Yeah. 2000. Webcam. Di ba webcam? Webcam. Yeah. Tawag namin doon web eye. Yun yung branding. Eye. May ganyan. Tapos mga site builder, Tapos meron pa kaming ginawa nun. Ang tawag namin, iOS. Wala pang Apple nun, Wala pang Apple. Pero ang ibig sabihin ng iOS, Inventory Ordering System. Ginagamit na po yun sa mga negosyo nung time na yun. Pero ang pang-order, text. So magte-type ka, 1, pineapple pack, 2, pizza crust. Kasi ano namin nun kliyente namin lahat sa pizza Tapos ang inventory order siya via text. Ganon. Kasi wala pa nung app. Wala pang app. Delivery. Ako una app. nag-iOS, Inventory Ordering System. Hindi Nauna iOS pa ng pala siya kay Apple. Steve Jobs. Oo. Nauna siya Kaya kay pala Steve ang dami niyang mga pioneer na mga bagay. Kaya pala Mr. MSME. Kaya naman pala. Oo. Pero how different is it? Ikaw yung nakakita ng evolution ng internet So, ang layo na nung... Narating. Ang layo nung narating. Kami kasi consumer lang kami. We see the... Akala ko kasi kayo Gen Z kayo. How I feeling wish. feeling lang. Pero ikaw, sir, yung talagang behind the scenes, nakita mo yung progress ng innovation. Kaya ang saya makita yung lahat nung... Kasi let's say yung mga Gen Z's digital natives, yung mga anak ko, mga Gen Alpha, talagang nung pinanganak sila, iPad na yan. online, iPad na, ang galing yung, alam mo yun, yung reflex nila sa iPad, ang lupit na agad Samantalang yung mami ko noon, hindi niya alam paano palakihin yung sa Sir, iPad. talo sa atin yan pagdating sa text. Ay, ang Kung bilis 1 to 9 na No, look. 1 to 9 hindi yung QWERTY. Wala 1 to 9. pang QWERTY. Yung pag L, 3 beses mo pipindutin yung 5. May smiley. Gumagawa pa nga kami ng ringtone dati. Naabutan niyo ba yun? So ang ganda makita from analog tas naging digital. So ako very appreciative ako of the technology that we have. I think doon nagsimula na kaya gusto ko yung mga MSMEs ma-enjoy yung technology that we have. Yeah. Kasi and hindi nila alam what they're missing if they're not educated about the technology. Parang feeling lang nila trend lang yun or hype lang. So but the thing is kung naiintindihan nila, magagamit nila. Sana lang afford nila. So isa pa yung hindrance dapat afford nila. I'm finding ways para maging mura siya, ma-democratize. So it can be used by more Yes. micro-entrepreneurs. Correct. Diba? Mag-uusapan na po natin yung throwback kasi syempre, diba? Throwback na Early yung team, 2000s ang usapan natin. Nasa na ba tayo? Nasa Yahoo Messenger na ba tayo? Ano na tayo? Papunta na tayo sa pa-Facebook na to. Pa-Facebook na. yan. Kawawala lang ng multiply nito. Sa Friendster. Wow. Multiply. A Friendster. Multiply. Pero sir, what do you think has been the biggest development in terms of the use of technology ng mga entrepreneurs noon as compared sa ngayon? I think yung the way they look at internet connectivity. Kasi dati, dahil nga hindi pa ganun kabilis yung speed, tapos yun nga kasama pa ng landline mo yung internet. Ngayon, syempre may dedicated ka na linya. Tapos may fiber pa, di ba? Parang mas maraming kayang gawin. Very empowered. Kasi sipin mo nun, mag-upload ka lang ng picture mo nga sa Multiply or MySpace. Tagal, ganun. Kaya parang dapat
hindi masyadong malaki yung file mo, di ba? Kukunik mo pa sa Para- Digicam yun. Para lang sa profile pic mo, di ba? Pero kung sa negosyo, yung negosyo dati nun, hindi pa masyadong dependent sa internet. Kasi Lahat mano-mano. manual. O manual, di ba? Yung POS. cash register mo. Oo. Pero ngayon, everything can be in the cloud dahil kaya na ng internet connectivity. Pwede ka nang nagvi-video call with your customers. Pwedeng yung operations mo online na. Lahat ng inventory mo nasa cloud. Kahit anywhere you go, you can manage your business or remotely. Kaya ang dami, mga entrepreneurs natin work from Boracay, di ba? Or work from home palagi. So, very mobile, very manageable. But at the same time, because of that, mas tough yung competition kasi the other entrepreneurs are also doing some self-education. So, mas tough yung labanan. Yan yung Yeah. difference. And sometimes di nila alam how, I don't want to say it's easy, pero it's easier compared to before. Oo. Diba? Hindi nila alam yung chat. Ako, as a millennial, yung chat GPT, kinain na ako nun eh. Kasi talagang andali na niyang magtanong Yes. and then alam na niya lahat, diba? But from your lens, sir, meron bang disadvantages pa din yung innovation ngayon? Well, you can be lazy. Pwede kang, kasi andali na lang, isang type mo na lang. Dati pa nga, sinasabi lahat nag-google, di ba? Ngayon naman, lahat na chat GPT na. So, but the thing is, importante yung pag-prompt mo. For me kasi, same thing with search tsaka chat GPT, it's garbage in, garbage out. So, kung anong tinype mo doon, yun din ibabalik sa'yo na quality nung sagot. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.